I-archive mo muna yung kaso. Pag nahuli o nakuha yung akusado, ay di pwedeng buhayin uli. So gano'n din yun eh. Yung sa impeachment, yung ba naman ay mahirap intindihin, di ba? So iba yung dismissal, iba yung in-archive. Okay? Pero yung sa tanong mo tungkol doon sa ano pang ibang aksyon, kami nag-usap-usap kami ni Atty. Topacio kung anong dapat pa natin gawin. Pagkat natapos naman na sa Senate. So, titignan natin po kung ano ang pwede natin gawin pa. At ito naman, yung tungkol doon sa issue ng korupsyon, kung talagang seryoso po ang Palasyo Malacanang, si Pangulong Marcos, seryoso na habulin kung sino po ang mga dapat habulin dito sa korupsyon na ito. Hindi natin nasasabi kung mga sino-sino yan eh. Di ba? Kilalanin natin maigi sino ang accountable. Kaya kami, ang suggestion namin sa Malacanang, bumuo siya ng Board of Inquiry, parang yung ginawa sa Mama Sapano. At isuggest na rin natin na ang mamuno niyan si Mayor Magalong. Di ba? At kapag seryoso ang ating pamahalaan, na habulin kung sino ang dapat habulin, abay di bumuo siya ng Board of Inquiry. Hindi yung sila yung may gagagawa, sila yung mag-iimbestiga sa sarili nila. Dapat independent. At ang Citizens Tribunal, sasali kami diyan kung sasali kami. Pagkat kami naman matagal na nagbabantay dito sa mga nangyayari itong korupsyon. Ang problema lang, sa dami ng naisampa naming kaso sa Ombudsman, naku isang katutak na kaso ang nasa Ombudsman, napakatagal mong maghintay. So, ulitin ko po, kung seryoso ang Palasyo Malacanang, na kilalanin muna natin para mahabol natin kung sino-sino sila. Although nakikita na natin sa ating mga mata kung sino-sino sila pero dapat maging formal at official. Bumuo Malacanang ng Board of Inquiry, alamin natin kung sino ang accountable dito sa mga nangyayari ito. At isuggest na rin natin na si Mayor Magalong, kanina naman napakinggan natin na willing naman si Mayor Magalong, di ba? So, isuportahan natin si Mayor Magalong, ang isuggest natin, propose natin na mamuno dito sa Board of Inquiry na ito. Gaya nung nangyari sa Mama Sapano, inilabas niya kung ano ang totoo. At pinanindigan niya kung ano ang kanyang desisyon o kung ano ang resulta ng investigasyon. Salamat sa tanong. Actually, hindi ito ang first time na nag-rally po ang Citizens Crime Watch in support of the rule of law. Nag-rally rin po kami many years ago noong nagkakaroon po warrant of proceedings against then Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At nandun kami. We have the pictures to prove it na ganun din ang ginawa namin. Support the rule of law, support the Constitution. Kasi ang daming mga nagkikmasyon. Katulad ng Tindig, napakasama na ugali nitong tropang Tindig. Alam niyo bang ginawa niyo mga yan? Just to show you how disrespectful these people are. In-announce nila, nung nagbotohan at natanggal si Sereno, in-announce nila isa-isa kung sinong bumoto for the granting of co-warrant to and against. Alam niyo ba pag binabanggit yung pangalan ng justice na bumoto in favor of co-warrant to, sumisigaw sila, die! Die! Yung ba ugali ng mamamayan. So, nag-rally po kami sa harap. Ngayon, kung yung tumagal pa po yung Senate debate, sana magra-rally kami. Noong Wednesday, actually, I was organizing a rally. Last Wednesday, kaso matinig namin weather report, 98% chance of thunderstorm. Hindi yata tinignan ng Tindig. Nag-rally sila yun. Inulan sila, lahat sila may trangkaso ngayon. Buti nga sa kanila. Anyway, so we have always been supportive of the rule of law. Kaya yan po ang amin. At natatakot na kami, sinasabi namin, di ba, nakikipit na nga din sa current ombudsman. Pag naging ombudsman pa si Boying, patay tayong lahat, maniwala kayo. Si Boying naman dapat she should have the delicacy na wag na. Kasi wala naman pong naging ombudsman na politiko Tignan natin kung sino-sino naging ombudsman. Retired justices. Diba? Meron isa na sinabi nila politically charged yung pagka-appoint si Merceditas Gutierrez. Ano nangyari? Diba? Na-impeach. So, he should also